Sa pagtila ng ulan, pagkakataon ito para sa mga insekto na mag-ipon ng pagkain. Pero ang kanilang lakas, tila sinusubok ng malakas na hangin. Kung ang tao naghahanap ng masisilungan, paano pa kaya mga hayop? Sa paglipad dinaan ng paru-paro, ang paghahanap nito ng matatamis na bulaklak. This is their hedge garden. No? Ito yung mga halaman na pinagkukuhanan nila ng mga tangkay for their asexual reproduction. And so, itong mga butterfly na nandito, sabi nila during summertime, mas madami sila, mas iba't ibang species. But right now kasi medyo maulan eh. Ang hangin, tila sinasabayan lang nito sa paglipad. Hanggang sa mapili nito ang bulaklak na kanyang pagkukuhanan ng pagkain. Ang paru-parong ito, perfect ang landing sa bulaklak. Gamit ang mahabang proboscis, sinisipsip nito ang nektar ng halaman. Habang ang mga binti nito nakakapit na mabuti sa bulaklak para hindi liparin. Sa katawan nito, hindi nila namamalayan na kumakapit ang pollen ng halaman. Kaya sa muling paglipad nito, naiuhulog din ang pollen sa iba pang mga tanim at sumisibol ang bagong bulaklak. Pero di lahat ng paru-paro mapalad na nakakalipad. May ilan na namatay na bago pa man sila lumipad at makahanap ng pagkain. Ang pagkakaroon ng paru-paro sa paligid, bukod sa paniwalang pagdalaw ito ng mga yumaong mahal na natin sa buhay, yung mga butterflies na nakikita natin dito are believed to be indicators of a healthy environment that we have here. Indikasyon din ito ng pagkakaroon ng malinis na hangin. Lalo na't sensitibo ito sa pagbabago ng panahon at kanilang paligid. Ang butterflies po ay very sensitive sa kanilang environment. Kapag po halimbawa uminit lang ng ilang degrees, maapektuhan na po yung population nila. And pati po air quality, damay na rin sila doon. Meron silang specific host plants. Kapag nawala po yung mga host plants na ito, yung mga population po nila pwedeng mag-decline. Ang ilang mga insekto, pagtalo naman ang paraan ng paghahanap ng pagkain. Ang mga jumping spiders kayang tumalon na nasa 40 times ang haba ng kanilang katawan o kasing taas ng isang payong. Pero teka, ang jumping spider na ito, nakikiramdam kung aabot siya sa tataluning dahon. Bukod sa malayo, umiihip pa ang hangin. Naku po! Ang kanyang diskarte, tila nag-iba. Sa halip na tumalon, dinaan nito sa mabilis na pagtakbo para labanan ang hangin. Nice move! Pero tila nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kapwa niya gagamba, agaw buhay sa kalaban nitong putakte. Paikot-ikot ang kanilang laban. Kung sino ang matalo, tsak na pagkain ng panalo. Oh no! Sa pwesto ng laban, lamang ang putakte. Lalo na't nagawa nitong madaganan ang gagamba. Maya-maya pa, sa gutom ng putakte, unti-unti na niyang kinakain ang talo ng gagamba. Pero tila may gustong makisalo sa kanya. Ang langgam na ito, sinubukan pang lumapit. Ang putakte, binugaw ang langgam, habang itinatago nito sa kanyang likuran ang pagkain. Omnivore ang mga putakte. Kumukuha ito ng sustansya at lakas sa pagkain ng halaman at karne ng ibang hayop. At para masiguro na walang istorbo sa kanyang pagkain, umalis ito na bit-bit ang gagamba.
Ang sinapit ng gagamba sa kamay ng takpe, pinagmamasdan pala ng magtatagong scorpion. Sa apat itong mata, talaga namang makakaligtas siya. Ang kanyang median eyes na nasa gitna ng kanyang ulo, responsable para makita niya ang imahe at paggalaw sa kanyang paligid. Samantalang ang lateral eyes naman na nasa gilid ng kanyang ulo, kayang madetect ang liwanag. Ginamit din ng scorpion ang kapangyarihan niyang gayahin ang kulay ng kanyang paligid o camouflage. Ang kulay ng bunot, gayang-gaya nito. Pansin niyo ba kung nasaan ang scorpion? Maya-maya pa, ginagalaw na nito ang kanyang features at inangat sa ere. Parang sensor ito na nakikiramdam sa kanyang paligid. Sa takot nito sa pag-atake ng predator o insekto at hayop na posibleng kumain sa kanya, tuluyan na itong nagtago. Pero di lahat ng insekto kasing galing nila sa paghahanap ng pagkain. Dahil ang stick insect na ito na nakakapit sa sanga ng gumamela, go with the flow sa ihip ng hangin. Samantalang ang kuliglig naman na nakapatong sa dahon, walang ginawa kundi magtago. Isa sa mga pinakamalaki talagang threats sa population ng ating mga insekto ay ang pagkasira ng kanilang mga tirahan, pati po ang pagtaas ng temperature sa globe. Gaano man kalakas ang hangin na hinaharap ng mga insekto, hindi sila nagpapatinag dito. Lalo na't sa paiba-ibang panahon, pakay nilang ligtas na makakain at makabangon. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.